parang nakaka-intimidate talaga. I am a short, 5'3", Asian woman. Punta ka sa site, tapos yung mga kausap mo, 6 foot tall men. Alam mo ba, kwento ko sa'yo, noong unang naging ganito ang trabaho ko, parang medyo nahiya ako, parang gusto ko nang mag-quit talaga noon. Kasi yung unang trabaho ko is working for a small company na naggagawa sila ng mga bahay. So, ibig sabihin, yung mga subcontractors nila noon ay medyo iba silang magsalita. Tapos yung ano pa nila na darating ako sa site, tapos sasabihin ko sa kanila kung anong gagawin nila, 'di ba? Parang may mga tao kasing ganoon, lalo na sa ibang mga lalaki, parang feeling nila they have to be superior all the time. Although it's not all men, 'di ba? I have known men na napakabait din at wala sa kanila yung ganun, kagaya ng napangasawa ko ngayon. Alam mo ba, ang sabi niya, narinig ko, sabi niya, nandyan pala yung ano, yung girl na magsasabi sa akin kung anong gagawin ko. Ganun pala, tell her to go, ganyan, ganyan. Ay, parang yung tono niya nangungutsaba. Tapos noong mga panahon yun, nanliit talaga ako sa sarili ko. Hindi ko naisip na iba-iba ang upbringing ng mga tao, kahit mga puti pa yan or kahit anong lahi pa yan. They will try to intimidate you pag nakita kanilang female going on site at sasabihin mo sa kanila kung anong gagawin nila. Buti na lang, alam mo, ang bait-bait ng mga katrabaho ko noon. Sabi nila, sino ba yan? Aawayin namin. Alam ko namang hindi nila aawayin. Pero sabi lang nila yon, and it made me feel special. Tapos sisimula noon, nagbasa-basa ako ng mga books about self-improvement, how to improve your self-confidence, to a point na nag-hire pa ako ng psychologist para lang matulungan ako na mapalitan yung mindset ko na I am worth it. At that time, covered naman ng company namin, kaya go lang ako ng go. Minsan nagbabayad ako ng extra para lang matulungan niya ako. Sabi niya, minsan daw nasa upbringing yan at saka nasa race din. Ang ibig niyang sabihin, ang mga Pilipino na kasing edad ko, usually they were brought up to be submissive to men, which is nothing wrong with that naman, kung yun ang gusto mo. Pero kapag papasok ka sa trabaho at yun ang mentality mo to be submissive to men, at kung isip mo is yung ibang lahi is more superior than you, ay magkakaproblema tayo dyan. Hindi naman sa ibig sabihin maging rude ka or anything, but you have to know your worth. And sometimes, you have to learn it. You have to read books or seek help. Just like I did. I seeked help. Kaya masasabi ko, lahat naman ng bagay natututunan, pati ang pagkakaroon ng self-confidence at pati na rin kung meron kang gustong palitan sa ugali mo, whether it's good or bad. I hope to meet you someday, Sizzy. At sa mga strong and independent women out there, at sa mga nagbabalak na maging strong and independent women out there, mabuhay kayo. Have a beautiful day.